Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video na ito. Welcome po dito sa ANBO Avoid Mix videos. Ngayon po ay silipin natin kung ano yung nangyari dun sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa Netherlands, no? So, ito po yung videos at tingnan natin, mukhang may mga supporters po doon ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, at sa isang banda mayroon din pong mga kontra, no? Hati po ang mga Pilipino. Ito po palang video na ito ay mula sa Money Control, no? At sama-sama nating bigyan ng ating reaction at comment dyan sa comment box, at inaasahan ko rin po yan sa inyo. Ito po ang video ni Money Control. So, ito pong napapanood natin ito po yung mga supporters, no? Kaya nga sinisigaw nila yung pangalang Duterte, no? Ako po ay walang kinakampihan sapagkat parehas ko pong sinuportahan ito, no? Dahil panahon ni Duterte sinuportahan ko siya. Yung kanyang hindi po tayo, wala po tayong kahit isang angal na maririnig sa side natin patungkol sa kanya. Gayun din naman itong si ating Pangulo ngayon na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sinusuportahan natin siya sa mga kanyang naisin, no? Kasi hindi tayo anti-government, no? Kung sino yung nakaupo, kailangan suportahan natin, ano? At nakakalungkot lang itong dalawang sinuportahan ko na gusto kong mga pangulo ay nag-aaway. So tuloy natin yung video. Ito po ay sa Netherlands at mukhang marami rin pong mga Pilipino sa Netherlands na nagkakaisa at sumusuporta kay Duterte. Si Duterte po ay napaka-popular na tao, no? Kasi nung presidente siya, pinakitaan siya ng kakaibang bangis, no? At ultimo si President Trump bumilib sa kanya, no? Hindi lang 'yon. Sa buong mundo, si Putin, no? Inibitahan siya sa meeting, no? Napanood naman natin lahat 'yan. Ganun po talaga kapopular si Duterte, no? So itong mga grupong to ay we stand with Duterte. So mga supporters pa rin po ito, no, ng ating dating Pangulong Duterte, no. Nung siya'y naging presidente, naging popular siya, at mas popular siya ngayon dahil kabilib-bilib po sa iba tumatakas na, pero itong si Duterte, sinalubong niya, hindi siya tumakas, no. Sumama siya ng maayos at mahusay. Kita nyo, halos wala siyang bodyguard at kinuyog siya ng mga kapulisan, no. Yun po, at ito ay nagdudulot sa ngayon ng simpatsya sa buong mundo, even Chinese, American, basta sa buong mundo, no, dahil sa kanyang popularidad. Hindi naman niya kasalanan dahil lumaban siya sa drugs, na war on drugs. So meron lang mga nadamay, no? At yung pamamaraan niya ay illegal, no? So sinasabi natin mga addict naman yung pinatay, mga
pusher naman o mga drug lord naman yung pinatay. Pero sa isang banda, nasisilipan ito nung yung tinatawag na illegal na hatol. Kasi merong legal na hatol o illegal. Sana pinush niya na lang yung death penalty at saka yung mga yon ay pinadaan niya sa death penalty. Sana yun na lang ang ginawa niya nung panahon na nanunungkulan siya. Pero dahil nga mas gusto niya yung shortcut, ganun ang nangyari. Pero naging effective yun ng mga panahon na yon at talagang takot na takot at yung mga addict at saka mga drug lord, takot na takot po talaga sila. Nasaksihan po naman natin lahat yan. Sa ngayon, medyo nagbabalikan sila kasi alam nila na itigil yung ganong yung pamamaraan, no? Yung pagkitil ng buhay sa mga drug pusher o user. Sabi niya, pag lumaban, patayin. Yun po. Pinaninindigan po yan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Victims of Duterte's crimes in the Philippines! Justice! Justice for all the victims of Duterte's crimes! Justice now! Justice now! And we are here to justice for the thousands of victims of his administration's war on drugs and the campaign. So ito naman po ay yung mga pumapabor na siya ay parusahan at ikulong, no? Ito po yung mga sumusuporta sa mga complainant. No, kung mapapansin nyo, kakaunti lang po sila. Panoorin po natin ulit, nakakaunti lang sila. Tingnan nyo po. In the campaign of other human rights violations, inflicting pain and grief among thousands of Filipinos. We are calling for justice, not only for the victims, the 300,000 victims of extrajudicial killing, but for the Filipino people as well. So, ang dami pala, no? 300,000. Kasi, actually, final to. Nung daw pang from start of 2011, no? Yung doon pa siya, yung mayor pa siya, no? Hindi pa siya presidente. Doon yung kinount yung bilang ata, no? So, kung mapapansin nyo, konti yung supporters ng mga victims kasi kumpara doon sa mga dami ng mga drug addict at sa dami ng mga matitinong tao, marami pa rin kasi yung matitinong tao na hindi nadamay sa tinatawag natin extrajudicial killing. Kasi, yun ganun talaga kukonti yung victim, so, compare doon sa dami ng hindi naging victim. So, yung naka-experience ng kapayapaan, mas marami yun kaysa doon sa mga napatay, no? O yung nadehado ng extrajudicial killing na kukonti. So, ganyan ang kakalabas ng kukonti. Pero, may complainant. No? Andun pa rin yung complainant. As well. There is blood on his hands and he should be tried for it. There should be no double standard. Thank you. Duterte panaguti! Duterte panaguti! We want him to be jailed. We want him to suffer, but he actually is lucky because he is experiencing the due process of law compared to the victims that they were just being shot and killed without any due process. Rights and international solidarity. We at Balikbayan heavily detest the massive... Jail Duterte! Well, this is great news for Filipino people. As a Filipino, we've been waiting for this one. We've been fighting for
for the victims of extrajudicial killings, that they commit, that they get the justice that they deserve. And now we are very close to this one. It is very, very close, and we are so happy. And I'm here to show my appreciation to ICC by doing its job to end impunity. Demand justice. We call on everyone to see this as a continuing fight. So dito makikita nyo po, hati po yung mga Pilipino, no? Although marami pa rin mga supporters itong current president si Bongbong Marcos na hindi naman talaga umiimik, no? At nanonood lang. Kaya hindi natin masisisi kung bakit kukunti yung nakikita nating supporters na gustong makulong talaga si Duterte. Kasi yung iba, may mga netizens na hanggang nagmamasid na lang sila, no? At hindi active talaga na protesters. Ay binigay nila ang ating gagawin sa mga banyaga. It's so shame. Nakakaya yung gawa nila, oh. Nakakaya, pinahila nila ang ano natin. Pinapalatang yun lang yan. Dahil takot sila ay yung 2028 is approaching. Takot sila balikan ng Duterte at lahat yan sila walisin yan. So ito naman po ay supporters ni Duterte. No? Nakikita naman natin talaga na hati talaga yung palagay ng mga tao. At sana maigawad dito yung tamang hustisya, no? Alam naman natin na yung purpose naman ni Duterte doon ay alisin itong mga drug addict na ito at protektahan yung matitinong tao, no? Hindi kagaya ng ibang presidente na nagke-create sila ng isang gera para lang sa sariling kapakanan at doon talaga napakaraming mamamatay, libo-libo namamatay sa gera kagaya ng sa Israel at sa Iran, Iraq or whatever or dito sa USSR at Ukraine. So parehas sila, may mga katwiran sa tingin nila, tapos naggegera sila, which is mas maraming taong namamatay, ano? Pero dito, wala naman tayong gera dito ng bansa sa bansa. Ang gera natin dito ay laban sa illegal na droga. So yung mga namatay, sabihin natin tao pa rin sila, pero mas marami yung nakinabang na naging payapa. Although masakit ito sa mga namatayan, no? Kunyari yung anak mo yung namatay doon o napagbintangan o sabihin natin isa sa mga drug user tapos namatay, masakit pa rin ito sa mga magulang, ano? So yun yung hinihiling, no? Yung justice nitong mga namatayan. We're here actually because we want to show our love and support to our beloved former President Rodrigo Duterte. That's basically the gist bakit nandito kami ngayon. Because of our love and support to tinuturing namin tatay ng mga Pilipino. Hanggang dito na lang po at sana po ay mauwi ito sa talagang tamang hustisya, no? Tamang justice, no? Yung hindi walang epekto nung tinatawag na politicization na sinasabi ng mga Chinese, ano? Tamang justice po ang hinihingi natin dito, no? Ipag-pray po natin na ma-resolve ito ng tama. So hanggang dito na lang po. Ito po ang Awi Mix Videos. Hanggang sa muli.